Guys, for today's video, madalas na kasi sa atin yung mga cash loan service na katulad na ino-offer ng mga online lending apps is napaka-ikli talaga ng tenure ng pagbabayad. Yung mga legit na online lending apps natin, siguro ang pinakamatagal na dyan is 6 months. Yan. Pero in this video, ang gusto kong pag-usapan natin ay yung mga loan service na hindi naman bangko pero considered natin as online lending app na makakapagbigay sa inyo ng at least 12 months to pay na cash loan. Ibig ko sabihin dito is that syempre, mangungutang ka, gusto mo ng flexibility in terms of pagbabayad mo. Gusto mo na syempre yung monthly na ibabayad mo ay swak din sa budget mo. So yan ang pag-uusapan natin today, ang 5 cash loan app na pwede mong mahiraman na makakapagbigay sa iyo ng at least 12 months to pay na tenure. So samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance, meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so I have collated yung mga review ko and selected yung mga cash loan service na medyo okay naman ang interest and mahaba ang terms ng pagbabayad. Yun nga lang guys, isipin nyo na the longer na pinapatagal nyo yung pagbabayad nyo, the higher yung binabayaran yung interest. Ilagay na lang natin to sa simple analogy, yung interest. Basically, kunyari, nagre-renta ka ng bahay, di ba? The longer na nandun ka sa bahay, lagi ka nagbabayad ng renta mo sa bahay. Sa case ng utang natin, isipin natin yung pera as yun yung bahay natin. So, the longer na hawak natin yung pera ng inutangan natin is the more na nagbabayad tayo sa kanila ng renta. Yung renta in the form of interest. So, isipin yun, hanggat hawak natin yung pera ng inutangan natin, kailangan natin magbayad ng renta. And again, in that case, it is in the form of interest. So, the shorter na maibalik natin yung principal sa kanila, then the lesser na nagbabayad tayo ng interest. Pero again nga, syempre, kailangan naman natin ng flexibility. Hindi naman lahat ng inuutang natin is kaya natin bayaran in a span of 2 to 3 months, di ba? Minsan, kailangan natin na yung fit sa budget natin. Kaya, naghahanap tayo ng longer payment term. So, at least nakapag-disclaimer na tayo na taas talaga ang babayaran yung interest or renta dahil mas mahaba ang time ng pagbabayad. Okay, so simulan na natin ang 5 loan service na pwede niyong utangan na may mahabang payment term, at least minimum of 12 months. So, unang-una sa listahan ko ay si Home Credit. So, meron na tayong full review of that cash loan service na makikita nyo dito. And just a brief summary na lang is that if you loan kay Home Credit, meron siyang upfront deduction na at 3% or maximum of 1,000 pesos. And ang monthly interest rate na charge nila starts at around 2.3%. And again, it really depends sa loan amount and loan tenure na kukunin nyo. So, you may want to double check na lang yung review ko kay Home Credit. And lastly, ang loan tenure niya ay minimum ng 6 months to 24 months. Thus, ibig sabihin, pwede kayong mangutang dito ng at least 12 months to pay na cash loan. Okay, number 4 on my list is si Atome Cash. Yes, gusto ko si Atome because of the benefits nga ng 0%. Pero kasi yung Atome Cash nila, okay naman din. Before, meron silang tinatawag na processing fee na dinededuct sa loan proceed. So, usually that's 1%. Ngayon, buo mo nang makukuha yung loan proceed mo kung magkano hiniram mo kay Atome Cash. However, yung babayaran mo naman on a monthly basis, doon naka-incorporate yung tinatawag nilang processing fee or pinalitan na nila ng loan facilitation fee. So, every month na siyang kinakarga sa pagbabayad nyo. Okay, interest starts as low as 1% and can go as high as 6%. So, kung makita nyo po dito sa akin, makikita nyo na ang binigay na interest sa akin ay nasa 2.85%, which is lower than credit card. However, kung titingnan nyo yung loan facilitation fee, may dagdag na 0.8%. So, dun nagbabari. Kung makita nyo, pipiliin natin yung ibang term dito, 2.37, tataas yung loan facilitation fee. Tapos, 12 months, tumaas din yung interest. Tapos, tumaas din yung loan facilitation fee, etc. etc. So, nagbabari talaga dun sa loan amount and sa loan tenure yung charge sa inyong interest. Ang loan tenure ni Atome Cash
ay usually 9 months yan or 6 months, 9 months. And yung recently na video ko about Atomic Cash is up to 24 months na siya. So you can choose between those tenure option na swak din naman sa budget nyo. Number 3 on my list, and because meron silang ongoing promo ngayon, ay si S-Loan. So the usual na interest na binibigay ni S-Loan ay 4.95%. And because of marami silang promotion ngayon, like for me, nakat yung interest ko to 2.55%. So that's why isa to sa okay na cash loan service para sa akin. At the same time, yung loan tenure mo naman dito ay kaya rin umabot ng up to 12 months to pay. Meron nga lang siyang upfront deduction ng around 0 to 2%. In my case, nasa 0.99% ang upfront deduction sa akin. So, medyo okay naman kung 1%, medyo manageable siya. Pero pag medyo tumaas-taas na siya, parang masakit na rin sa bulsa yung upfront deduction. Next on my list is yung recently na diniscuss natin na si GLoan. And you want to further check yung review ko about the GLoan, you can head over to this video na lang. With GLoan, the interest rate ranges around 1.5% up to 6.99%. Depending yan sa risk assessment, sa amount, and sa tenure. Pero ito lang yung masasabi ko. Kay GLoan, you can loan as long as up to 24 months to pay. So, again, nagde-depend yan sa loan amount. Kunyari, sa 50,000, kayang umabot yan ng up to 12 months na loan tenure na magiging manageable sa inyo ang pagbabayad. Yun nga lang po, mas masakit pa to kesa kay S-Loan dahil ang upfront deduction nito ay nagkakahalaga ng 3%. Isipin yun, 3% na kagad mawawala sa inyo. And in my case, nung diniscuss ko to, yung 125,000 magiging 121,000 na lang something because may around 3,750 na upfront deduction. Where, sabi ko nga, pwede ko nang ipambili ng ibang bagay. Okay, last but not the least ay si Bilis, yung Bilis Cash Loan. Where, sa Bilis Cash Loan, hindi siya separate na credit line. Ang gagamitin mo dito ay yung existing na Bilis credit mo para gawin mo siyang cash. Ang pinagkaibahan nito is that instead na i-transfer mo siya sa e-wallet, kapag ginamit mo ang Bilis Cash Loan, ay mas mababa ang interest na mabibigay sa inyo. Ang interest dito ay 3.49% and the loan can go as long as 12 months to pay or even 24 months to pay. And matutuwa din kayo dito kasi wala silang upfront deduction. Walang service fee i-deduct sa inyo. Buong-buo nyong matatanggap ang loan amount na hihiramin nyo and ang babayaran nyo lang dyan ay yung interest na 3.49%. So, kung i-compare ko itong mga cash loan na pinagkausapan natin at sinamarize ko today, I am leaning towards kay Bilis because mahaba ng payment term, wala pang upfront deduction, tapos yung interest ay manageable at 3.49%. Though, if higher amount naman ang ibibigay sa iyo ni GLoan, makikita nyo na mas advantageous ang interest na binibigay ni GLoan. So, lalo na ngayon guys na enrollment kayong May at pasukan na sa June, for sure kailangan nyo ng extra pera na magsusupplement sa current budget nyo para mapa-enroll natin ang mga anak natin. And syempre, mas okay kung hindi isang bagsakan na bayarin, kung hindi equally distributed ang payment natin na walang-wala sa mga online lending app. Yung mga online lending app natin, babayaran mo 7 days, 30 days, dun nakakarga lahat. Tapos, di ba? Alam niyo na yung ibig ko sabihin, yung loophole na nakita natin. So yeah, this is much better to recommend than your ordinary fly-by-night or mushroom or lulubog dilitaw na online lending app. Guys, coming from our weekly GCash giveaway, gagawin na po natin siyang monthly wherein mako-consider po lahat ng answers nyo sa ating question of the day when we raffle the winners. So, sagot na po sa ating question of the day. For our question of the day, dun sa mga uutang ng mahabang payment terms like 60 months to pay, yan, or even 36 months to pay, na-consider nyo ba yung stability ng income nyo? Naisip nyo ba na in any time pwede kayong mawala ng trabaho at mawala ng income? Well, let me know sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Allen Noel Rivera at Kamote E4. Ang sabi po niya ay, "Hey Pat, huge fan of your digital bank deep dives. I have a suggestion for a future video. What happens to our Maya funds, wallet, savings in worst case scenario? For example, if an account holder passes away or suddenly incapacitated and the family needs those funds for hospitalization, is it a nightmare to get the money out?" Yeah, good suggestion. And I'll make that video to share to everyone. Kay Allen Noel Rivera, thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po sa panonood.
Maraming salamat po sa suporta na binibigyan nyo. Again, thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!